Maingay na kalsada, tumpok-tumpok ng tao at mga simbolo ng iba't ibang muka na hinaharap ang iba't ibang hamon sa buhay lansangan. Ayon sa datos ng taong 2020, mayroong hindi bababa sa 4,600,000 na tao sa Pilipinas, kasama na ang mga kabataan ang siyang nananatiling walang tirahan at patuloy na naninirahan sa kalsada dulot ng kahirapan at kakapusan. Ngunit kasabay ng mabilis na pagpadyak sa pedal ng buhay, may iilan pa rin ang matapang na hinaharap ang bilis at pagod na dala nito. At dito, nakilala ko ang isang taong patuloy na sumasabay sa pag-ikot ng gulong ng buhay sa lansangan. Lunes nang dumako ako sa Malabon upang sadyain ang isang lalaki na kilala bilang si Tatay Amang. Nang akin siyang makapanayam, nalaman ko na si Tatay Amang ay isang 72 taong gulang na pedicab driver na kasalukuyang naninirahan sa maliit na silong ng kaniyang pedicab. 5 taon na ang nakalilipas nang magsilbing kaniyang tirahan ang sidecar sa tabi ng lansangan. Kwento niya, 5 taon na ang nakalipas nang dalhin siya ng kaniyang kaibigan sa Malabon mula sa Palawan upang magtrabaho at sa di maipaliwanag na dahilan, makalipas ang 1 linggo ay iniwan siya nito nang walang paalam. Simula noon, napilitan siyang mag-sidecar at dito na manuluyan sa gilid ng lansangan. Wala daw kasi siyang pamilya na mauuwian dito sa Maynila at hindi alam kung paano hahanapin ang naiwang pamilya sa Palawan. Ngunit kagaya ng pangkaraniwang buhay, kung minsan pinapalad, minsan naman ay hindi. Paano po yung buhay niyo dito sa sidecar tayo? Parang nakabase lang po sa kita niyo po dito talaga tayo. Paano po pagka wala po kayong kinikita sa sidecar? Wala po talaga. Ngunit para sa katulad ni Tatay Amang, ang buhay ay parang isang gulong. Minsan tayo ay nasa itaas, minsan naman ay nasa ibaba. Ngunit kagaya ni Tatay, mananatili pa ring positibo at patuloy na pumapadiyak sa pag-usad ng buhay.